beloved Boss Mike Cervera. Inihain sa Kamara ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Narinig nyo yun, mga kababayan? Sino nakapanood sa akin kahapon? Sino ang nakapanood sa akin kahapon? Sa panaginip natin na sinabi ko, oo, nung nagpamasahe ko. Sino? Oh. Sino? Sabi ko, oh, DJ Veron, napanood mo ba kahapon? Ha? Oh. Sino? Oy, thank you naman, oo. Baby Nunez, thank you naman sa iyo. Opo, ha? Okay lang ho yan, unahin. Ang pangkabuhayan, ha? Oo, bago ako. Mas mahalaga, kayo muna bago ako, ha? Sino nakapanood kahapon? Oh, sino? Press 1! Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kahapon ng gabi, ano sabi ko sa inyo? Nanaginip na naman ako kasi nung umaga sabi ko, wala pang nakakaalam sa inyo na sasampahan ng impeachment. Sino? Si Sara Duterte. Nangyari, mga kababayan, yung panaginip. Kahapon, ng hapon, nanaginip na naman ako. Oo nga nanaginip na naman ako eh. Ano sabi ko sa inyo? Meron pang kasunod yan. Oo, hindi lang isa. Ang isasampar yan. Oo, eto na mga kababayan, pakinggan ninyo. Formal nang inihain sa Kamara ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Formal nang isinampa ang unang impeachment complaints. So, ibig sabihin, meron pang kasunod yan. Una pa lang yan, mga kababayan. Una pa lang yan, ha. Kaya sinasabi ko, mga kababayan, nako! Nandiyan ba si Direk Freddy kanina? Hoy, Direk, ano na? Oh, mamaya i-date kita. Saan mo gusto pumunta? Sa Sogo o sa Nakaganon? Oh, dun tayo. Para hindi tayo mabuko. Ayan, mga kababayan, ha. Kita nyo, unang impeachment complaint. So, ibig sabihin, may una, pangalawa, pangatlo, nako, pang-apat, pang-lima. Hindi ko pa napapanaginipan yan. Hindi pa, mga kababayan. Oo, yung pangalawa at panguna pala, pangalawa, pangatlo pa lang. Oo. Oh, sige, tuloy. Kung ang endorser ng reklamo na Akbayan Party List ang tatanungin, malakas daw ang mga ebidensya nila laban sa bise. Pero tingin ng ilang mambabatas, gahol na sila sa oras, kaya mukhang malabo rin daw umusad ang impeachment sa Kamara. At Yan ang masama. Bad news. Bad news. Abay, gawan nyo ng paraan. Eto ha. Panaginip ko kagabi. Kasi daw, mga kababayan, sabi nung kausap ko sa panaginip ko, aba, natatakot daw yung mga ibang congressman. Kasi, sayang daw yung mga boto ng taong grasa sa mga distrito nila. Tama. Ito mga congressman mga kababayan biruin ninyo pinanghihinayangan yung mga boto ng mga taong grasa sa mga distrito nila. Sige, tuloy. mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Marian, ano-ano mga grounds ng impeachment na final kanina? Jiggy, mag-aalas 3 nga ngayong hapon nang dumating dito sa Kamara yung Akbayan Party List kasama nga yung iba pang mga civic organizations para maghain itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bandang 4:30 PM pa nga yan na-receive ni Secretary General Reginald Velasco. At ito na nga yung kauna-unahang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayan na, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, eto ang nakikita ko dyan, mga kababayan, maaaring hindi na umusad yan. Totoo. At maaari din na umusad yan. Totoo. Ganito. Ganito.
hindi uusad yan kung magre-resign si Sara. Sundan nyo yung sinasabi ko ha. Hindi uusad yan kung magre-resign si Sara. Pero mga kababayan, uusad yan pag hindi siya magre-resign sa pagka-vice presidente niya. Di ba? Oh, nagigets nyo mga kababayan. Oh. Yun lang ang pagpipilian ni Sara. Bakit? Ang dami ng kaso niya. Oh, may nagsampa na. Nako, mga kababayan. Ulitin ko, ang pagpipilian ni Sara, resign o impeach. Yan. Oh, yan lang mga kababayan. Ha? Sige, tuloy. Kasama ang ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs, Akbayan, Magdalo, Mamamayang Liberal, Tindig Pilipinas at iba pang sectoral groups, formal nang inihain sa Kamara kanina ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa nag-file si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Ngayon yun, yung tabingi mo ka. Oo, yan yung natin, kalaban natin nung eleksyon. Oh. Grabe, kawawa sa amin yan. Na siyang nag-endorso ng reklamo at si dating Senator Laila De Lima na tumayong spokesperson ng grupo. Ito mga kababayan, bigyan ko kayo ng palaisipan. Ha. Si Laila De Lima kasama sa nagsampa. Tama. Tama Baka inyong nakakalimutan na itong si Laila De Lima ay dating secretary ng DOJ yan. Tama? Tama ba? Dating sekretary ng DOJ yan nung panahon ni Pinoy. Oh. Tama? Oh. Tama! Ngayon, ang tanong ko, sa tingin nyo ba si Laila De Lima, hindi niya naiisip kung walang mangyayari dyan? Mga kababayan, isipin nyo maigi. Matalinong tao yan si Laila De Lima, na ipagtanggol niya nga yung sarili niya kay Digunyo sa lahat ng mga akusasyon sa kanya. Oh, napawalan sala. Ngayon ang tanong ko mga kababayan, ito. Tingin nyo, mag-aaksaya si Laila De Lima para sa walang kakwenta-kwenta? Sipin nyo maigi. Yun na yun, ha? Binigyan ko kayo ng palaisipan. To the 6 grounds for impeachment laid down in the Constitution, 5 po yung grounds. Nako, 5 grounds daw. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. Correct. So ang wala lang na ground for impeachment is treason. So majority of the grounds are present. Sa lahat ho ng mga sa 5, isa lang ho yung nawawala. Para ma-impeach si Sara, yung treason, yung pakikipagkutsabaan. Saan? Sa mga pwedeng China, ganyan. Di ba? Para i-destabilize ang ating gobyerno, ganon. Ganon yun sige, tuloy. Inihain ang impeachment complaint 1 linggo matapos pagbantaan ni VP Sara na ipapapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sentro rin siya ng investigasyon ng Kamara dahil sa higit 600 milyong pisong confidential funds na ginastos ni VP Sara sa OVP at DepEd. Makita nyo, 612.5 million hindi may paliwanag ni Sara kung saan niya dinala. Tayo mga kababayan, kung bigyan lang tayo, kahit 100,000, happy na tayo. Pero si Sara Duterte, mga kababayan, bilyon, milyon, trilyon. Tuloy. Lahat ng yan, kasama raw sa 24 ng articles of impeachment na inilakip sa reklamo laban sa bise. Ma'am Jo, pag sinama natin yan, naku, valedictorian, summa cum laude na yan.
perfect score eh. O, di ba? O, tuloy. Una nang sinabi ng Pangulo na hindi na dapat pag-aksayahan ng panahon ang impeachment sa bise. Pero sa pahayag ng Office of the Kita nyo mga kababayan, ang Pangulo, aba, kita nyo naman kung gaano kabait si Kuya Bongbong ko. Hanggang ngayon, di ba, tutol pa rin na ma-impeach si Sara Duterte nyo. Kaya pagkaisipin nyo na kayo, kahit kayo mga taong grasa, dito, abay importante kayo kay Manong Bongbong ko. Kaya lang, mga kababayan, nagpahayag ang opisina ng House of Representatives na House Secretary General kanina, kinumpirma nitong natanggap na nila ang reklamo at tiniyak nilang gagampanan ng Kamara ang mandato nito ng tama at naaayon sa ilalim ng saligang batas. gagampanan nila ng tama at naaayon sa saligang batas. Yun yung sinasabi ko. Kaya itong mga DDS dito at sa mga ilang taong grasa, kung meron kayong problema, meron kayong ebidensya sa mga binibintang nyo kay Pangulo, magsampa rin kayo ng kaso. Kasi nirerespeto ng gobyernong ito, ng administrasyon na to, ang ating saligang batas, hindi tulad ni Digunyo. Tuloy. Ang Senado naman ang tatayong impeachment court at maghuhusga kung guilty ba o hindi guilty ang akusado. Pero kung ang isang Nako mga kababayan, dyan na magkakatalo. Pagka nasa Senado ng mga kababayan, Cesar de los Reyes, Jocelyn Herbelin, Ace and Rock, SK Romeo, nako, Cristina Lacuata, yari na to. Dyan na magkakaalaman kung sino talaga ang kakamping senador ng Pangulo. At kung sino ang magdadala ng konsensya nila sa magiging pagpapasya. Kaya abangan natin mga kababayan dahil, naku mga kababayan, exciting yan. Minky, Joseph Machete, Jenny Piccolo, Jamelin Perez, Joey Salvaboro. mambabatas daw ang tatanungin, baka raw hindi Grabe ka naman, Wagyu Cement. Uy, di naman, taong grasya lang. Carne Norte, oo. ito makakuha ng sapat na boto sa Kamara. Ang magiging challenge lamang po dyan is yung possibility sa impeachment. Dahil unang-una po, alam naman po natin, by next year, by February, start na po ang national campaign. By March, start na rin po ang local campaign. Sagot naman ng akbayan, Naniniwala po tayo kapag gusto may paraan. Pag nakita nila na malakas itong ating complaint, malakas itong kasong ito, they will support it. I leave it at that. Tanong ko ulit sa inyo. Hindi ba mga kababayan, nung nakaraan, maraming nagsasabi, hindi masasampahan? Tama, mali. Maraming nagsasabi. Lalo na sa grupo ni Duterte. Hindi masasampahan yan si Sara. Malabo yan. Nauna na sabi ni Pangulo, wag nyo nang sampahan, payo ko lang. Opinyon ko lang, wag nyo sampahan. Di naman importante yan. Tanong ko sa inyo, ano nangyari? Marami pa nga dyan nagtampo eh. Sabi pa nung mga nag-message sa akin, sabi niya, totoo yata, Boss Mike, na weak leader si Pangulo. Umamin na kayong mga nandito. Ano sagot ko sa inyo? Sa mga nag-message sa akin, ano sagot ko sa inyo? Huwag kayong mawalan ng huwag kayong mawalan ng pag-asa. Alam nyo ba ibig sabihin ng palakad? Kalma lang kayo. Ako naniniwala ako sa palakad. Kung naglalaro kayo ng Pusoy 2,
Alam nyo, ibig sabihin na sinasabi ko. Oh. Di ba? Oh, sino naglalaro ng Poseidon dyan? Oh, tuloy. Jiggy, very optimistic nga itong grupo ng mga complainant. Atong it's ba yun? Sorry naman. Hindi kasi ako nagsusugal eh. Pero naririnig ko yun sa nagsusugal ng mga ano ko. Palakad. Oh, di ba? Oh. Old school na ba yung Poseidon? Sorry naman. Oh, nandiyan si Laila Collins. Tuloy. Nariringgin ng mga mambabatas itong inahain nila ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa kabila nga ng panawagan ni Pangulong Bongbong Ayan na. Marcos na isang tabi na muna yung mga efforts o hakbang sa pagpapatalsik sa Vice Presidente. Yan muna ang latest. Yan mga kababayan, maliwanag naman. Oh, kahit kay Pangulo, Oh, mga DDS, magpasalamat kay Presidente. Lipat na kayo. Suportahan nyo na si Pangulo. Biruin nyo, kinampihan si Sara, oh. Oh, ano? Pero wag nyo asahan kami lumipat sa inyo. Ayaw namin mapabilang sa mga taong grasa, no? Oh. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!